Ang pinagmula ng mahiwagang mundong ito ay mula sa isang nobelang isinulat ko. Nagsimula ang lahat nang nakatanggap ako ng isang email mula sa isang mambabasa na nais na iakma ang aking nobela. Matagal nang tumigil ako sa pag-update nito. Nang sumang-ayon ako, hindi ko inaasahang nahanap ko ang aking sarili sa mundo ng aking nobela. Na may isang mukha na minarkahan ng isang marka ng tanong. Matapos ang 2 linggo, sinimulan kong masanay ito. Pagkatapos lamang ng 2 linggong ito na nakumpirma kong hindi ako nangangarap. Ngunit muling nagkatawang tao bilang isang menor de edad na karakter sa aking sariling nobela. Matapos ang maraming pag-iisip, nahulaan ko na ang paraan pabalik ay upang sundin ang pangunahing linya ng kwento. Kapag naabot na kung saan tumigil ako sa pag-update, magtatapos ang nobela, at maaaring magkaroon ako ng pagkakataon na bumalik. Gayunpaman, ibinigay ang haba ng kwento. Aabutin ng halos 10 taon. Habang ang mundong ito ay napuno ng iba't ibang mga panganib, nagpasya akong dumalo sa paaralan kung saan kabilang ang katawan na ito. Ang paaralang ito ay ang Cube Academy na nagsasanay sa mga bayani, at ang pangunahing setting ng aking nobela. Kabilang sa maraming mga mag-aaral na may mga espesyal na talento. Ilan lamang sa mga elite ang maaaring maging mga mag-aaral ng kubo. Dahil ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay maaaring sumali. Dapat ay nagkaroon siya ng ilang mga espesyal na katangian. Bagaman hindi ko alam ang mga talento ng isang menor de edad na karakter, inaasahan kong maging tulong. Ang aking klase sa kubo ay ang pangunahing lokasyon sa nobela, kung saan ang mga pangunahing karakter, parehong bayani at villain, ay nasa klase ng katotohanan. Magkakaroon ako ng iba't ibang mga pagtatagpo sa mga henyo na ito sa klase na ito. Ang pag-iisip tungkol sa paggastos ng 10 taon sa kanila ay nakakaramdam sa akin na medyo hindi sigurado sa hinaharap. Kapag natapos ang mga klase sa gabi, bumalik ako sa dormitoryo. May isang pakete sa aking pintuan. Akala ko kabilang ito sa orihinal na may-ari ng katawan, Kim Chun-dong, ngunit sa aking sorpresa, nang buksan ko ito ang aking laptop. Ang hitsura nito ay nagulat sa akin. Ang laptop pagkatapos ay automatikong naka-on, at ipinapakita na, simulan ng pag-synchronize. Sinamahan ng isang nakasisilaw na maliwanag na ilaw, ang lahat tungkol sa karakter na si Kim Chun-dong ay nagsimulang mag-synchronize kay Kim Ha-jin. Alin ako? Ito ang lahat ng mga setting na nilikha ko nang isulat ang nobela. Nagtataka ako tungkol sa kung sino ang maaaring magpadala sa akin ng laptop. Matapos makumplito ang pag-synchronize, biglang naka-off ang laptop. Nakuha ko ang mga eksklusibong kapangyarihan. Ngayon, hindi na ako si Kim Chun-dong, ngunit bumalik sa aking orihinal na anyo. Gayunpaman, dahil sa pag-synchronize, ang lahat ng aking mga katangian ay na-reset. Dahan-dahan kong inilagay ang laptop sa desk, at malinaw na makita ang aking sariling mukha sa screen. Nakikita ko ang maraming mga bintana, at sa palagay ko ito ang tinukoy ko bilang paliwanag sa aking mga setting. Ito ay isang paggising na kababalaghan na lilito kapag ang isa ay higit sa kanilang sariling mga limitasyon. Sa mundong ito, tinawag ito ng mga tao na paliwanag. Pagkatapos ng paliwanag, maiintindihan ng isang tao ang kanilang sariling data at talento sa isang bilang. Lakas, 1. Pagtitiis, 1. Maglagay lamang, maaari mong makita ang iyong sariling window ng katayuan. Matapos ay reset ang aking mga kakayahan. Ang aking mga halaga ay malinaw na mas mababa kaysa kay Kim Chun-dong's. Ang status bar ay maraming mga pagpipilian, pagsasaalang-alang ng baguhan. Ang isang talento ay maaaring isulat para sa 10,000 spi. Ngunit ang pinakamasasabik sa kanila ay ang setting, intervention, na kapangyarihan. Hindi ko naaalala ang pagsulat tungkol sa kakayahang ito, at makakakuha ako ng kaukulang SP sa pamamagitan ng pagtaas ng aking presensya sa mundo. Ang 1,000 SP ay maaaring ipagpalit para sa isang punto ng kakayahan. Walang alinlangan na hinihiling sa akin na mamagitan sa pangunahing linya ng kwento ng mundong ito. Kapag naisip ko na ito ay walang katotohanan, isang window ng katayuan ang biglang lumitaw, ngunit lahat ito ay mga marka ng tanong at maaari lamang may lock matapos ang pangunahing linya ng kwento. Sa kabutihang palad, handa na akong makisali sa mundong ito. Kung makakonekta ako sa mga pangunahing karakter,
Siguro makakahanap ako ng paraan upang umalis. Dahil dito, kailangan ko ring mapahusay ang aking lakas upang maayos na makumplito ang storyline. Ginamit ko ang aking mga puntos upang mapahusay ang aking mga kakayahan. Sa nobelang isinulat ko, walang konsepto ng pag-level up, ang mga bayani ay nagiging mas malakas sa pamamagitan ng pagkuha ng mga puntos ng kakayahan. Ang aking kamakailang paglalaan ay ganap na ginamit upang madagdagan ang swerte. Ang swerte sa aking nobela ay isang sobrang lakas na kakayahan, ngunit dahil ito ay isang nakapirming kakayahan. Nakatakda itong hindi maaasahan sa mga puntos. Gayunpaman, kung i-convert ko ang aking mga puntos sa SP, magagawa ko ito. Kaya mabilis kong inihanda na subukan ito at na-convert ang 10 puntos na nakuha ko lang. Gumamit ako ng 9,000 SP upang itaas ang swerte sa 9. Pagkatapos ay hindi inaasahan kong nag-trigger ng isang mahiwagang swerte, na kung saan ay isang kaaya-aya na sorpresa dahil ang aking halaga ng swerte ay umabot na sa 9. Ang pangunahing karakter, si Kim Soo-ho, ay may halaga ng kakayahang magic sa paligid ng 9, kaya ito ay isang kamanghamanghang resulta. Plano kong gamitin ang natitirang SP upang mapahusay ang aking tiyaga, dahil kailangan ko pa ring matiis ang matinding pagsasanay sa kubo. Sa tulong ng aking napakataas na swerte, ang aking tiyaga ay umabot sa isang hindi inaasahang 7. Kapag naisip ko na maaari kong ipagpatuloy ang pagsamantalahan ito, nakita ng system ang isang malubhang error, kaya mula ngayon, hindi ko magagamit ang SP upang baguhin ang mga nakapirming halaga ng kakayahan. Bagaman medyo nabigo, kinuha ko ang pagkakataon na madagdagan ang aking swerte at tiyaga. Mayroon pa akong 10,000 care SP na ibinigay ng system. Ngunit maghihintay ako hanggang sa naisip ko ito bago gumastos ng mga puntong ito. Kinabukasan pagkatapos ng pagsasanay sa umaga, ang tagapagturo ng aming klase para sa darating na taon ay nagsalita upang magsalita. Ang kanyang pangalan ay Kim Soo-hyuk, at ayon sa mga pag-uuri ng iba't ibang mga asosasyon, siya ay isang bayani na nasa itaas na klase. Matapos ipakilala ang kanyang sarili, lumipat siya sa pangunahing paksa ngayon, at ang aming unang gawain ngayon ay piliin ang aming pangunahing sandata. Di nagtagal, sa ilalim ng gabay ng tagapagturo, pinasok namin ang malaking bodega ng kagamitan ng Cube Academy. Maraming mga sinaunang sandata doon. At habang ang lahat ng mga mag-aaral ay naakit ng nakasisilaw na hanay ng mga kagamitan, pinadali ng tagapagturo ang lahat na pumili ng kanilang mga sandata. Kapag napili ang isang pangunahing sandata, dapat itong gamitin ng hindi bababa sa 6 na buwan bago ito mabago. Pinili ng mga mag-aaral ang kanilang mga paboritong sandata batay sa kanilang mga individual na sitwasyon. At ang bodega ng kagamitan ay mayroong lahat ng mga uri ng sandata na magagamit. Ang panunood ng mga pangunahing karakter na maayos na piliin ang kanilang mga armas. Pagkatapos ay nagsimula akong maghanap ng isang sandata na angkop para sa aking sarili. Sa aking kasalukuyang mga katangian, hindi ko magagamit ang mga sandata na magagawa ng ibang mga mag-aaral. Bukod dito, hindi ako pamilyar sa mga tebak at kutsilyo, kaya malinaw ang aking pamantayan sa pagpili, isa na mabilis kong makuha ang hangnang. At isa pa na natagpuan ko sa aking orihinal na mundo. Sumulyap sa paligid, agad kong tinukoy ang aking target. Ngunit ang aking pinili ay nakuha ang pansin ng aking mga kamag-aral. Naririnig ang mga murmurs, tinuturo lang ng tagapagturo, nagulat sa sandata na pinili ko dahil pumili ako ng isang maliit na handgun. Marami kahit na hindi maiwasang tumawa. Nagtataka rin ang nagtuturo, nagyusi sa tungkol sa kung bakit gumamit ako ng isang tibak sa aking nakaraang paaralan ng militar. Dahil dito, mahinahon kong sinabi na nais kong lumipat sa ibang sandata. Naririnig ito, hindi na sinabi ng tagapagturo. Sinusuportahan ng kubo ang autonomiya ng mga mag-aaral nito sa lahat ng kanilang mga pagpipilian, ngunit anuman ang kinalabasan, dapat tayong responsibilidad para sa ating sarili. Ang ilan ay pinaghihinalaang nais kong gumuhit ng pansin, at ang iba ay naghahanda na magturo sa akin ng isang aralin sa panahon ng mga simulate na duels. Upang ipakita sa akin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga armas. Sa ganito, walang magawa din ako. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang aking sariling setting. At bagaman sa mundong ito, ang mga baril ay mahusay din na armas,
Ito ay para lamang sa mga ordinaryong tao na hindi maaaring manipulahin ang mahika. Sa setting ng nobela, ang mga baril ay gumagamit ng mga magic bullet, na mas malakas kaysa sa mga bala ng metal, ngunit kahit na, ang mga baril ay hindi tanyag sa mga bayani. Ang unang dahilan ay ang limitasyon. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga gumagamit, ang mapanirang kapangyarihan ng isang baril ay hindi nagbabago. Pangalawa, ang mundong ito ay may materyal na mga alamat, at ang mga armas mula sa mga alamat na iyon ay tunay na umiiral. Sa makatuwid, mas matanda ang kasaysayan at mas malakas ang pinagmulan, mas mataas ang antas ng sandata. Iyon ang dahilan kung bakit pinapabor ng mga bayani ang mga sinaunang sandata. Tulad ng magagamit nila ang mga ito upang masira ang kanilang mga limitasyon at mapahusay ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa akin. Dahil hindi ako ang kalaban ng isang manga, at hindi rin ako gumagamit ng mga sandata tulad ng mga tebak, paano ako maaaring makipagkumpetensya sa mga mag-aaral na cube? Para sa akin, ang isang baril ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ngayon na napili ko ang isang sandata, oras na upang makakuha ng isang talento. Ang talento ay tinatawag ding isang espesyal na kakayahan. Alin ang pundasyon ng lakas ng isang bayani? Karaniwan, ang isang tao ay mayroon lamang isang talento, ngunit may ilang pagbubukod. Kim Soo-ho, bukod sa kanyang ipinakita na talento ng Sword Saint, mayroon siyang iba pang mga talento na hindi pa ipinahayag. Saan man, pagkatapos umalis sa silid ng kagamitan, nagpunta si Kim Soo-ho sa silid ng pagsasanay. Tinawag niya ang batang babae sa unahan, Che na yun. Nang makita ang busog at arrow sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay naalala ni Kim Soo-ho na ang klase ng katotohanan ay nakakuha lamang ng isa pang sharpshooter. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay gumawa ng Che na yon na medyo nagagalit, dahil hindi niya ako itinuturing na isang tunay na sharpshooter at kahit na pinaghihinalaan na ako ay sumuko sa pagiging isang bayani. Pagkatapos bumalik sa dorm, sinimulan kong ayusin ang aking mga saloobin. Plano kong mag-isip ng isang talento na angkop para sa aking sarili. At kapag itinakda ko ang unang talento, bibigyan din ako ng karagdagang 10,000 SPI. Kaya ako ay nag-type ng isang talento sa computer, Master Sharpshooter. Kaagad pagkatapos, ginamit ko ang SP upang tapusin ang setting nito. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng pag-ubos ng mga puntos, ang status bar ay automatikong nabago batay sa aking isinulat. Ang paglalarawan ng Master Sharpshooter ay may kakayahang mahusay na gamitin ang lahat ng mga uri ng mga ranged na armas. Hindi lamang makakakita ng malalayong distansya ngunit maaari ring gumamit ng kakayahang 1,000 milya na mata. Ang epekto na ito ay medyo mabuti sa hinaharap. Bukod sa mga baril, maaari rin akong gumamit ng mga busog at arrow. At mula sa pagpapakilala ng Master Sharpshooter, lumilitaw na isang umuusbong na talento. Matapos ang ilang pag-iisip, nagpasya akong pumili ng Master Sharpshooter. Ito ay depende ngayon sa talento na ito upang dalhin ako hanggang sa katapusan ng kwento.